Ang sakuna o kalamidad ay isang pagsubok. Pagsubok na dumarating sa bawat isa, di lang sa mga Muntinlupeño, kundi sa buong mundo. Kaya naman ang pamahalang panglungsod sa pangunguna ni Mayor Jimmy Fresnedi ay handang tumulong sa anumang sakuna o kalamidad na maaaring danasin ng mga Muntinlupeño. July 16, nang muling subukin ang ating katatagan nang salantahin ng Bagyong Glenda ang ating lungsod. Kaya naman ipinakita ng bawat isang Muntinlupeño, di lang ng mga kawani ng pamahalaan, kundi ng bawat isang mamamayan nito, ang pagtulong sa bawat isa. Sa paghagupit ng Bagyong Glenda noong Hulyo 16, isa ang ating lungsod sa naapektuhan nito. Kaya naman, agad din umaksyon ang ating pamahalang lungsod, katuwang ang Sangguniang Panglungsod na agad na nagbaba ng isang resolusyon para sa pagdedeklara ng state of calamity. The Disaster and Management Fund for the affected constituents of Muntinlupa of Typhoon Glenda. And for the affected constituents and infrastructure. And for the affected constituents and infrastructure. Okay, those who are in favor of the said appropriation ordinance, please raise your right hand. For the ordinance, Nieves, Escaleta, Arevalo, Joco, Abbas, Ricotendes, Malanday, Sevilla, Santiago. All present are in favor. All those present are in favor of the said ordinance. The same is hereby approved. Dahil na din sa mga pinsalang natamo, di lang ng ilang mga tahanan at pribadong establisimento, gayon higit pa ng ilang mga pasilidad ng ating pamahalaan tulad ng MCTI, Sports Complex, Itaas Elementary School, Kupang Elementary School, Fish Hatchery sa Bayanan at iba pa, ay nakita ng konseho ang pangangailangang maideklara ang state of calamity. Agad din naman nag-ikot si Mayor Fresnedi upang personal niyang makita ang pinsalang natamo ng ating lungsod. Ilan namang mga kawani ng pamahalang lungsod ang nagsama-sama upang tumulong sa pagre-repack ng mga ilang ipamamahaging relief goods para sa mga nasalanta ng Bagyong Glenda. Sa pamumuno naman ni City Administrator Engineer Alan Catuela, pinangunahan niya ang pamamahagi ng relief goods sa ilang mga nasalanta ng bagyo. Kasama niya ang ilang pang mga pinuno ng tanggapan tulad nila Ms. Christy Andres ng Procurement, Mr. Hermie de la Cruz ng Assessor's Office, Mr. Efren Villanueva ng CSO, Mr. Ting Nieves ng LMO at Ms. Arlene Hilapo ng City Market. Kasama din ang ilan sa ating mga konsehal sa pamamahagi ng relief goods tulad nila Majority Floor Leader Attorney Patricia Bongcayao Jr., Konsehala Des Arevalo at Konsehala Stephanie Teves. Nagpaabot din ng tulong ang mag-asawang DILG Secretary Mar Rojas at Ms. Corina Sanchez sa pamamagitan ng pagpapadala ng ilang libong supot ng tinapay na ipinamahagi din sa mga nasalanta ng bagyo. Ilan din naman mga pribadong sektor ang nagpaabot ng tulong tulad ng SM. Kaya naman, sa pananalita ni Mayor Fresnedi sa lingguhang flag ceremony sa City Hall, ay gano'n na lang ang kanyang pasasalamat sa bawat isang tumulong at nakaisa sa pagpapaayos na lungsod makaraan ng Bagyong Glenda. Aking pinasasalamatan. Pinasasalamatan ang mga pinuno ng tanggapan, mga kawani ng pamahalaan, at mga volunteers na talagang sila ay personal na tumulong sa clean-up drive, personal na tumulong sa distribution, personal na tumulong sa iba't ibang operations na ginawa ng ating lungsod. Hindi ko mababanggit lahat ng pangalan, kaya personal kong pinasasalamatan kayong lahat. Sa bawat isa sa inyo na narito, na naging bahagi ng
mga operations na ginawa natin, maraming salamat. At sa iba naman, na hindi nagkaroon ng pagkakataon, sana sa susunod, kung meron pang mga pagkakataon, maging bahagi din kayo para makita ng mga kababayan natin na tayo ay nagkakaisa sa pamahalaan. Kasi dito dumadating yung maraming mga nagsisilipan, maraming nagsisiraan. No? Dito, pero ipakita natin sa kanila na dito, iisa ang layunin natin, maging bahagi ng isang serbisyo sa ating mga kababayan. Magandang umaga, maraming salamat. Narinig ang mensahe ng ating buhay. Ang pagbangon mula sa isang matinding kalamidad ay di madali. Ngunit sa ipinakita ng bawat kawani, pinuno ng tanggapan, mga konsehal at ng ating butihing Mayor Jimmy Fresnedi, walang anumang bagyo ang hindi malalagpasan kung ang bawat isa ay magtutulong-tulong. Dahil yan ang tama, yan ang Muntinlupa. Ako po si Patricia Perido para sa Lingkod Bayan TV. Madilim pa lang ay dumating na si Mayor Jimmy Fresnedi sa Southwell Tree Poblasyon upang pasiyahan ang isang tree planting activity. Sa pangunguna ng PESO kasama ang IPNRO at ESC, isinagawa ang tree planting activity noong July 25. Kasama sa nasabing proyekto, sila Kapitan Allen Ampaya at ang Dole NCR Muntiparlas na pinamumunuan naman ni Direktor Benvenuto Alegre. Pinagtulong-tulungan itanim ng ilang mga kawani ng ESC, IPNRO at PESO kasama ang empleyado ng ilang pribadong kumpanya na kabilang ang Muntiparlas, TIPC at Cargo and Logistic, ITC. Tinanim ang ilang puno ng banaba sa kahabaan ng Biason Road, Southville, Poblasyon. Malaki naman ang pasasalamat ni Mayor Fresnedi kay Direktor Ben Alegre sa patuloy na pagdadala ng mga proyekto ng nasyonal sa ating lungsod. Pagkakataon ko ay muli nais kong pasalamatan ang Dole sa pamumuno ni siyempre si Secretary Baltos, pero siyempre ang aktibong aking kamag-anak na alam ko aktibo rin niya hindi lang sa lungsod ng Muntinlupa, kundi maging sa ibang lungsod na sakop ni Direktor. Yung talagang pagsuporta, pagbibigay ng oportunidad doon sa ating mga nangangailangan na magkaroon ng at least remedyo doon sa kanilang nararanasan na kahirapan. So, Director Ben, thank you sa mga support na binibigay po ninyo sa lungsod ng Muntinlupa. Alam ko ganoon din po ang binibigay ninyo na suporta doon sa ibang mga lungsod. Dahil alam ko, nakikita po namin, kung hindi namin makita ang puso niyo sa labas, kitang-kita po namin ang ginagawa ninyo. Ito ay dahil malaki ang inyong puso. Magandang umaga at maraming salamat sa inyo. Nagpapasalamat din naman si Direk Ben sa lahat ng nakibahagi sa nasabing aktibidades kasabay ang pagpapaalala patungkol sa kalikasan. At sana naman makatulong tayo sa kalikasan, huwag natin kakalimutan na ang kinabukasan ng bayan ay nasa kalikasan. Magandang umaga po. Thank you very much, Director Ben. Sa mensahe naman ni Kapitan Allen Ampaya ay pinangako nitong palalakihin ang mga punong ipinagkaloob sa kanilang barangay. Umasa po kayo na gagawin po namin ang aming makakaya para pangalagaan po na makita natin na lumalaki itong mga itatanim po natin. Siyempre katulong ng clean and green. So yun lamang po. Maraming salamat po. Okay, thank you very much, Tatay. Ang patuloy na pangangalaga sa kalikasan ay isa sa mga programa ng Fresnedi Administration dahil ang pangangalaga sa kalikasan ay pangangalaga na din sa mga susunod na henerasyon na Muntinlupeño. Dahil yan ang tama, yan ang Muntinlupa. Ako po si Bernard Alvarez para sa Lingkod Bayan TV. Minsan pa, ilang mga Muntinlupeño ang nagpamalas ng kanilang galing. Maliban sa ilang Muntinlupeño na nag-uwi ng karangalan para sa lungsod, ilan ding ahensya ng pamahalaan
ang nakatanggap ng pagkilala at parangal. Mula sa Muntinlupeñong kinilala sa larangan ng figure ice skating, ang listahan ng mga Muntinlupeñong nagpakita ng kakaibang galing at talino ay patuloy na nadaragdagan. Makaraang kilalanin si Engineer Harvey Malolos na nanguna sa licensure examination noong nakaraang Mayo. Isa na namang Muntinlupeño ang nanguna sa isang eksaminasyon. Nitong July naman ay nanguna si Mr. Kelvin R.G. Esposo sa nakalipas na Nutrition and Dietitian Licensure Exam na nagtapos sa UP Diliman. Kaya naman isang parangal din ang ibinigay kay Kelvin na isinabay sa lingguhang flag ceremony sa City Hall. Pinagtibay din ng konseho ang isang resolusyon na nagbibigay kay Kelvin ng halagang 100,000 piso para sa pagkilala sa kanyang nadalang karangalan para sa ating lungsod. Labis ang kanyang pasasalamat kay Mayor Fresnedi, sa City Council, at lalo na sa Muntinlupa Science High School kung saan siya nagtapos ng sekundarya. Mayor Fresnedi po for this recognition, and to the City Council of Muntinlupa. Thank you po for this recognition. Kasi from Muntinlupa Science High School, we were parang sa school na ang competitive ng environment. Muntinlupa Science High School really prepared us for college po. Na pagdating po namin, pagdating ko po sa UP Diliman, naging smooth po yung transition. Hindi po ako naguluhan, hindi po ako nahirapan masyado, lalo nung first year po, kasi I believe Muntinlupa Science High School, together with the leadership of our principal, si Miss Madeline Ann L. Diaz po, they prepared us for college life. Yung preparation po that we have from Muntinlupa Science High School, syempre po, thank you to the support of the city government of Muntinlupa, really prepare the students na nag-aaral po doon at saka sa ibang high school po dito to prepare us for college. Kaya po, I'm receiving this recognition kasi malaking tulong po yung binigay po ng Muntinlupa at ng Muntinlupa Science High School po sa akin. At sa lahat po, overall, I just wanna thank God po for this opportunity. Kasi talaga pong this is just a gift from God to me. Kaya, yun po, salamat po ulit and God bless you all. Pinarangalan din ng araw na iyon sila Jardine Precious Miroy ng San Beda, Alabang at sila John Reniel Castil, Frances Rose Herrera at Ronald Rondi Matatak mula sa pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa sa kapwa mga CPA board passers. Labis din ang pasasalamat ng mga nakapasa dahil na din sa scholarship na kaloob sa kanila ng Administrasyong Fresnedi na siyang naging susi ng kanilang tagumpay. Coming from a state university with low tuition, so yung expenses namin malilesen and then makapag-focus kami more on our studies, and from that, yung nakapag-aral kami ng maayos, ng walang ganong sa gabal. So dahil doon, nakapag-focus kami sa pag-aaral, which malaking tulong sa pagpasa namin. Yung primary sa financially na mababa lang yung tuition, tsaka yung moral support din ng buong school sa amin. Subsidy from the government is a real help po. Pati din po yung moral support po ng whole institution, the pamantasan ng Soda Muntinlupa po. Gusto ko magpasalamat sa Muntinlupa Scholarship Program kasi talagang natulungan nila ako sa college, sa pag-aaral ko sa college. And yun nga, para sa akin, maganda na nire-recognize yung mga achievements sa mga taga Muntinlupa kasi nakikita na talagang maraming nagagawa yung mga Muntinlupeño and nakikita yung suporta ng city government natin, lalo-lalo na spearheaded by our Mayor Jimmy Fresnedi. Sa maikling mensahe naman ni Mayor Fresnedi, ipinaliwanag nito ang ilan pang benepisyong ipinagkakaloob ng pamahalaang panglungsod sa ating mga mag-aaral at kung bakit ang Fresnedi Administration ay patuloy sa pagbibigay ng prioridad sa edukasyon. Isang karangalan po ng Muntinlupa, na especially ng Muntinlupa Science High School, na sa pangalawang pagkakataon ay merong number 1 sa exam, national exam. At yung pong nakaraan ay nagpasa ang City Council ng isang resolusyon na kumikilala
at bilang inspirasyon sa mga estudyante, hindi lamang sa atin sa Munsay, kundi sa iba pang mga school dito sa Muntinlupa. No? Yung number 1 ay binigyan ng 100,000 pesos. Kaya ikaw, RJ Esposo, mamaya ay papagtibayin, no? Papagtibayin ng City Council yung halagang 100,000 pesos para ito ay pagkilala sa nakamit mo bilang number 1 dito sa Nutrition Dietitian exam na binigay ng ating national government. So, ito ay pang-blowout mo, ha? Ang dami-dami rito na ang dami nilang pumalakpak sa iyo. Kaya tayo ay patuloy na sumusuporta sa edukasyon ng ating mga kabataan. Ngayon, nagsimula na yung pagtulong mula sa elementarya. Monthly, meron tayong binibigay na 300 pesos sa elementary students, para naman sa high school 400 pesos, at sa college ay iba-iba ang rate, no? Ito ay upang maging bahagi ang ating pamahalaan sa tagumpay, at inaasahan natin na darating ang panahon na yung mga naging bahagi ang pamahalaan sa kanilang tagumpay ay kayo ay babalik dito sa ating pamahalaan upang magpasalamat at maging bahagi rin sa pag-develop ng ating mga kabataan. Tunay na di matatawaran ang galing ng Muntinlupeño at sa patuloy na pagkilala sa galing ng bawat individual ng pamahalaang panglungsod ay maging isang inspirasyon ito sa bawat isang Muntinlupeño. Dahil yan ang tama, yan ang Muntinlupa. Ako po si Shara Clemente para sa Lingkod Bayan TV. Ilang pagkilala din ang natanggap ng ilang mga tanggapan sa ating lokal na pamahalaan nitong nakalipas na buwan. Gayun din ang mismong punong lungsod at iba pang mga kawani at pinuno ng tanggapan ay nakatanggap din ng pagkilala mula sa Department of Health dahil na din sa pagtulong sa mga biktima na nagdaang bagyong Yolanda. Sa pamamagitan ng City Health Office sa pangunguna ni Dr. Magdalena Miana, ang bawat sertipiko na mula sa Department of Health ay ibinigay sa lingguhang flag ceremony. Platform recognition will be given to our mayor as representative of the city of Muntinlupa, and certificates will be given to the different department heads and their staff who were there in related plaque of recognition. The plaque of recognition to the city government of Muntinlupa is hereby given for the insurmountable assistance to the unselfish provision of health responders and other resources in order to uplift the plight of the victims and survivors of Typhoon Yolanda. Given to the awardee the unsung heroes, Typhoon Yolanda responders on the 20th day of July 2014 at the Heritage Hotel, Pasay City. Signed, Roberto P. Ona, MP Secretary. Gayon din, isang parangal din ang tinanggap ng Muntinlupa Local Civil Registry o LCR sa katatapos lang na 7th National Workshop on Civil Registration na ginanap sa Cebu City. Last August 5 to 7 ay nagkaroon po ng 7th workshop po ang Philippine Statistics Authority. At dito po ay pinaranglan ang LCRO office bilang isang outstanding LCR sa buong Pilipinas. Maraming salamat po. We are blessed to be awarded for 2 consecutive years for the years 2012 and 2013. Ito po ay bunga ng aming timely and quality submission of documents of birth, death, and marriage sa PSA at
dahil din po ito sa mga ginagawa ng higit pa sa aming trabaho. At dito po ni-launch po namin in 2013 ang Kapanganakan Mo, Ipatala Mo, giving opportunity for those citizens of Muntinlupa na medyo may financially disadvantaged. Kami po ay bumababa sa mga informal settlers, sa mga developing community, at doon po ay binibigyan namin ng libreng rehistro ng kanilang kapanganakan. Nakatanggap naman ng bronze medal ang Saklolo at Gabay ng Ina at Pamilya o SAGIP sa katatapos lang na Zonta International Convention. Mula sa 76 na Zonta Clubs International, mula sa iba't ibang bansa, ang SAGIP ay pumangatlo dahil na din sa mga outreach at medical programs nito at pagbibigay ng pagpapahilaga sa pamilyang Muntinlupeños. Gusto ko lang i-explain kung ano po yung award na nakuha ng SAGIP. Alam po ninyo na ang SAGIP ay ang flagship project po ng Zonta Club of Muntinlupa and Environs. And ito po ay ginanap or inorganize in 1998 in partnership with the City Mayor's Office. And throughout our 16 years po of existence, we have always been partner of the City Mayor's Office, and we have never lacked for support, especially from our Mayor Fresnedi. So thank you very much po. Ang SAGIP po ay sinubmit sa Zonta International. Meron po kaming convention. Ang Zonta International po ay isang club with over 1,200 member clubs from all over the world. And 99 po ang projects na sinubmit from all over the world. And out of the 99 projects po, SAGIP was chosen as one of the 12 finalists. And dito po sa 12 finalists, kami lang po yung project from the Philippines, kami lang po yung project from Asia. So we were the only Asian representative po among the 12, and we won among the 6 winners, and number 3 po kami. Itong award po ay hindi lang po award ng SAGIP, hindi lang po itong award ng Zonta Club of Muntinlupa. Itong award po ay award nating lahat, sapagkat ang SAGIP po ay hindi makaka-exist, hindi po makakatulong sa mga biktima po ng abuso dito sa Muntinlupa City kung wala po ang suporta ng ating mayor, the city councilors, and all of the different agencies po na tumutulong sa SAGIP. Pagkakaroon ng ilang mga parangal ay isa lamang insentibo sa bawat tapat at maayos na paglilingkod. Ngunit, higit pa sa parangal ay ang makitang nakapaglilingkod at naiisa sa ayos ang bawat pamilyang Pilipino. Ang pinakamahalagang parangal na matatanggap ng bawat isang kawani o tanggapan ng pamalaang panglungsod. Dahil yan ang tama, yan ang Muntinlupa. Ako po si Shara Clemente para sa Lingkod Bayan TV. Dahil na rin sa ang edukasyon ang isa sa mga prioridad na programa ng ating butihing Mayor Fresnedi, gayon na lamang ang pagbibigay pahalaga ng ating pamahalang panlungsod sa ating mga daycare center. Ang pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Jimmy Fresnedi ay naniniwala na ang edukasyon ang susi sa ikauunlad ng bawat Muntinlupeño. Kaya naman, ganun na din ang pangangalaga ng lokal na pamahalaan maging sa mga daycare center sa ating lungsod. Nitong nakaraang Hulyo 25, isinagawa ang isang daycare service and parent group general orientation and induction ng mga bagong opisyalis ng grupo sa pangunguna ng Early Childhood Education Division na pinamumunuan ni Ginang Maricel Dacuycuy sa ilalim ng Social Services Department na pinamumunuan naman ni Ginang Annalyn Mercado. Isinagawa ang nasabing programa sa SM Center Tunasan. Dinaluhan ito ng mga magulang mula sa iba't ibang barangay mula sa ating lungsod. Namahagi din ng ESET ng isang art activity book na bilang tulong sa pangangailangan ng mga daycare centers sa pagbibigay kaalaman sa mga mag-aaral nito.
Nabigay ng isang special number ang ilang mga guro ng daycare centers kasama si Gina Maricel Dacuycuy. Sa pananalita naman ni Mayor Fresnedi, ipinahayag niya na makakaasa ang bawat magulang na ang pamahalang lungsod ay kanilang katuwang sa paghubog ng kanilang mga anak. Ito yung the most important age sa formative years ng mga bata. Pinakamahalaga doon sa formasyon ng mga bata, itong mga nasa Child Development Center. Kaya napaka-importante, mga magulang, itong ganitong panahon, nakatulong ninyo ang ating pamahalaan sa pamamagitan ng ating mga guro. Kami po sa pamahalaan, palagi ninyo pwedeng, you can always count on the city government, the government itself, as far as the development ng ating mga kabataan. Labis din ang katawaan ni Mayor Fresnedi sa nakitang pakikipagtulungan ng mga nagsipagtalong magulang dahil na din sa ito daw ay isang pagpapakita ng pagsuporta upang maisaayos ang proyekto ng pamahalang lungsod. Mga magulang, yun hong presensya ninyo sa hapong ito ay nagpapatunay na kayo ay hindi lamang involved doon sa development ng inyong mga anak, kundi nagpapatunay na kayo ay bahagi ng ating pamahalaan para yung mga programa ay tunay na mailatag at ma-implement sa pangkalahatan dito po sa lungsod ng Muntinlupa. Kayo ay pinili, inihalal ng inyong mga kapwa magulang dahil naniniwala sila na kayo ay may kakayanan na pangunahan ang iba't ibang center sa pakikipagtulungan ng guro para lalong mapatibay ang mga programa at yung paghubog sa katauhan ng ating mga anak. Kaya sa inyong lahat, mga magulang, congratulations, magandang hapon po. Walang anumang proyekto ng pamahalang lungsod ang maisa sa katuparan nang wala ang tulong ng bawat isang Muntinlupeño. Ang pagpapakita ng pagsuporta sa mga programa ng Administrasyong Fresnedi ay para sa pag-unlad ng bawat isa. Dahil yan ang tama, yan ang Muntinlupa. Ako po si Patricia Perido para sa Lingkod Bayan TV. Dahil na din sa paniniwalang ang edukasyon ang susi sa ikauunlad ng bawat pamilyang Muntinlupeño, ang patuloy na pagtugon ng atensyon ng pamahalang panglungsod sa pamumuno ni Mayor Jimmy R. Fresnedi sa pagbibigay ng tulong sa bawat mag-aaral ay di maisasangtabi. Vice Mayor pa lang, sinimulan na ni Mayor Jimmy Fresnedi ang pagbibigay atensyon sa edukasyon. Sa kanyang muling pagbabalik bilang punong lungsod, ang pagtulong sa mga mag-aaral na Muntinlupeño ay kanyang pinalawi. Nagbigay na din ng allowance ang Muntinlupa Scholarship Program sa pamumuno ni Ginang Carla Vasquez sa mga mag-aaral sa elementarya at gayon din sa mga ilang estudyante sa sekundarya. Mahigit 2,000 mag-aaral mula sa pampublikong elementarya ang nakakatanggap ng tiga 300 piso at mahigit 1,500 mag-aaral naman ang nakakatanggap ng 400 piso. May kulang-kulang 300 estudyante naman sa kolehiyo ang nabigyan ng scholarship ng MSP na tumatanggap ng 30,000 piso bawat semester at maaaring mag-aral sa anumang kolehiyong kanyang naisip. Dahil na din sa prioridad ng Fresnedi Administration,
ang edukasyon mula sa 21 milyon na budget nito noong nakaraang taon. Ngayon taon ay triple ang inilaang pondo para sa MSP. At sa taong 2015 naman ay may propose na 100 milyong budget para sa mas mapalawak na mga proyekto ng nasabing tanggapan. Nagbigay na din ng scholarship sa ilang mga mag-aaral ng technical course sa MCTI at gayon din naglaan na din ng pondo para naman sa ilang public school teacher at pulis na nais magmasteral. Sa patuloy na pag-usad ng mga taon, patuloy pa din ang Administrasyong Fresnedi upang gumawa ng ilang mga karagdagang proyekto para sa ikalalago ng sektor ng edukasyon sa ating lungsod. Dahil yan ang tama, yan ang Muntinlupa. Ako po si Bernard Alvarez para sa Lingkod Bayan TV. Sa pamamagitan ng Gender and Development Office, isang proyekto naman upang maipaabot sa bawat mag-aaral sa sekundarya ang kahalagahan ng gender sensitivity ang isinagawa. Ang bawat larawan ay may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang interpretasyon, at kanya-kanyang mensahe sa bawat nakakakita nito. Sa lalong pag-usbong ng media na dinagdagan pa ng social media, ang bawat larawan ay mas lumawak pa ang naaabot. Kaya naman dumarami din ang mga kabataan na nahihilig at naiengganyo na maging isang litratista. Kaya naman ang pamahalaang panglungsod sa pangunguna ng Gender and Development Office na pinumumunuan ni Ginang Trina Biazon at ng Public Information Office sa pumumuno naman ni Ginang Tez Navarro, isang seminar workshop ang isiginawa para sa mga mag-aaral mula high school na nagnanais maging isang photojournalist. Katuwang ang Vivery Hotel sa Philinvest Alabang, isang araw ng bilang pakikinig ang naranasan ng bawat kabataang dumalo. Gayon din kanilang naipahayag ang ilan sa kanilang pananaw patungkol sa ilang mga gender issues. Mula sa Federation of Philippine Photographer Foundation na si Ginoong Ador Pamintuan, natutunan ng ilang mag-aaral ang ilang basic knowledge pagdating sa tamang paggamit ng kamera. At sa ikalawang bahagi naman ng seminar, si Judge Lisa Flores naman ang nagsalita patungkol sa gender sensitivity. Nagpasalamat naman si Ginang Trina Biazon sa lahat ng nagsipagdalo at gayon din na pinaalalahanan ang bawat kabataan na sana ay pakinggan ang bawat mensahe ng mga tagapagsalita. I hope that you really listen to everything that the speakers will tell you today because it's very, very informative, especially the portion of Judge Lisa who presented earlier about the concepts of gender and development. Because all of these concepts you can apply in school and even after you graduate. It's very important that we know that we treat each other equally, especially in school because recently there have been cases of bullying and I'm sure you know about it. No? And knowing that each and every one of us deserve to be treated equally, and that each and every one of us, we all have the basic right, and we deserve the respect of each and every person around us. So please listen and take into heart everything that you learned today. Thank you very much. Binati naman ni Mayor Fresnedi ang Gender and Development Office at ang Public Information Office at gayon din ang mga nagsipagdalo sa isang matagumpay na proyektong ito. I'm glad that through the initiative of the PIO as well as of the GAD office, I would like to congratulate the students who participated in this morning activities, the photojournalism seminar workshop for the whole day, and I do hope that whatever knowledge that you learn through our resource persons will serve as a guide for you and will inspire you to continue involving yourselves in the
in propagating information not only for the city of Muntinlupa, not only for your school, but also in our country. And for this, I also would like to congratulate GAT, PIO, and I also would like to acknowledge the presence of the General Manager of Vivere, Ms. Elvi. For this, again, I do hope that the whole day workshop seminar to be conducted today will further add knowledge to your and interest, further add interest to your advocacy to further enhance your knowledge in this career. So again, magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Di naman natapos ang proyektong Gender Sensitivity in Photojourn sa araw lang na iyon. Matapos ang seminar, ang bawat nagsipaglahok ay inanyayahang magsumali at magpasa ng kanilang mga larawan na hango na din sa tema ng proyekto. Matapos lang ang ilang linggo, binuksan ng isang exhibit ng mga larawan na sumali sa contest. Tumagal ito ng halos isang linggo kung saan ay maaari din bumoto ang kahit na sinong may magustuhan sa bawat larawang kalahok. August 9 naman nang isagawa ang judging at awarding ng mga Photojourn exhibit. Maliban kina Ginoong Ador Pamintuan at Judge Liza Flores, na kapwa speaker sa nakalipas na seminar workshop, naging hurado din si dating Commissioner Rafi Biason na isa din sa naging dahilan ng pagiging matagumpay ng nasabing proyekto. Sa gitna naman ng paghihintay sa resulta ng mga nagwagi, nagbigay din ng ilang kaalaman patungkol sa photography si dating Commissioner Rafi Biason na isa ding photographer. For photography naman, it's not just to take a nice picture. A nice picture, technically, is really empty without a story. So yung mga pictures na you will take, it should have a story, it should have a message. And your message should be gender sensitive from now on. So again, we thank, on behalf of Congressman Biason, on behalf of my wife, Ina Biason, we thank everyone who participated, and we already congratulate those who will come out as winners. But all of you are winners because somehow you've already gained something just by merely participating and learning about gender sensitivity. So congratulations to all, and have a good morning. Sa maikling pananalita naman ni Mayor Fresnelli na ang mga ganitong programa ng ating pamahalaang panglungsod ay isang paghahanda para sa ating mga kabataan para sa mas malaki pang mga kompetisyon na maaari nilang makaharap. Program na tinutulungan at sinusuportahan ng ating city government, initiated by GAT Office headed by Ma'am Trina Biason. Not only are they programs that open up the minds of our young, itong mga katulad ninyo, mga kabataan, no? Na you also join in other contests. Because only through joining and participating in many contests will your confidence ay talagang ma-establish. And let me assure you that the city government always support programs for to make our not only like you, but also every citizen in the city prepare themselves to be more confident and prepare themselves to be more competitive. Ngayon, kayo ay inihahanda to be competitive, more competitive, to establish your confidence not only in this kind of contest, but also in other fields of interest. So, sa inyo mga participants, continue aspiring to be a big players in the industry.
not only in this photojournalism contest, but also in other areas na you are interested. And again, assure you that the city government offers opportunity to everybody in the city of Manila. Again, congratulations to all the judges. Congratulations to the God and the angels. To si Macrina. Congratulations sa PIO. Congratulations sa inyong lahat ng participants. Magandang magandang sa Maliban sa 20 nanalo bilang Voters' Choice na nakatanggap ng tig-iisang monopod, ang nanalo naman ng 3rd place ay nakatanggap ng 1,000 piso at isang monopod na mula naman sa Muntinlupa Christian Academy na si Juan Miguel Bakuykuy. 2nd place naman si Paul Sok Cho na mula sa De La Salle Sobel na nakatanggap ng 2,000 piso at isang Samsung Galaxy phone. At nakatanggap naman ng 3,000 piso at Canon DSLR si Daryl Rebong na mula sa Christ the King na nakapag-uwi ng isang laptop at printer para sa kanyang eskwelahan sa pagkakapanalo bilang 1st place. And our gender sensitivity in photojournalism contest is brought to you by our City Government of Muntinlupa through our Honorable Mayor Jaime R. Fresnetti, our Gender and Development Office headed by Ms. Gina Biazon, and of course our Public Information Office headed by Ms. Tess Navarro. Again, let's clap our hands for all our winners and our judges headed by Honorable Judge Elisa Sarmiento Flores. Thank you so much. Ang bawat proyekto ng pamahalaang panglungsod sa ilalim ng Fresnedi Administration ay isang paghahanda para sa ating mga kabataan at gayon din ay isang pagpapaalala sa mga susunod na henerasyon na maging gender sensitive di lang sa pagkuha ng mga larawan, gayon din sa anumang larangan na kanilang tatahakin. Dahil yan ang tama, yan ang Muntinlupa. Ako po si Shara Clemente para sa Lingkod Bayan TV. Sa bawat sakuna o kalamidad, pinatunayan ng pamahalaang panglungsod sa ilalim ni Mayor Jimmy Fresnedi na ang bawat isang Muntinlupeño ay may maaasahang kaagapay. Kaagapay di lamang sa pagsubok, kundi sa bawat tagumpay ng bawat isang Muntinlupeño. Patuloy po nating subaybayan ang ating panlunsod na balitaan sa ilalim ng Fresnedi Administration. Ugaliin din po nating bisitahin ang ating Facebook account, City Government of Muntinlupa, Lingkod Bayan at Partido Liberal. Inyo rin pong i-follow sa Twitter ang official account ng Muntinlupa, Official Munti. Inyo rin pong mapapanood ang bawat segment at bawat episode ng Lingkod Bayan TV sa ating Lingkod Bayan YouTube channel. Hanggang sa susunod na balitaan, kasama ang buong Public Information Office, ako po si Marvin Tumandao. Bawat kaganapan, bawat proyekto, bawat serbisyo, Lingkod Bayan TV. Alam mo, Muntinlupeño, yan ang tama, yan ang Muntinlupa.